Nananawagan na naman po ka-LV ang ating ito, grupong Piston, kasama na dyan naman Manibela. Tinututulan po talaga nila itong consolidation po. Ano po ang masasabi nyo dito? Kasi meron silang pahayag na yung mga nakapag-consolidate na, hindi daw masaya at ngayon nagrereklamo at gusto na talagang Nagsisisi daw. nagsisisi na sila po ay nag-consolidate. Ano po ba ang ano nyo sa inyong pag-aaral? Nakakapagtaka naman, bakit sila ang nagiging spokesperson naman ng mga iyon? Wala kaming nakikitang formal na reklamo nila ng mga nag-consolidate na yan. Umiihot po ako sa iba't ibang mga probinsya kung saan nagkaroon na yan. Pero wala pong nagsasalita sa amin. Yan po ay mga salita lang kumbaga nagiging marites sila. Ito, okay. Ka-LV, ang talagang tumatak po sa akin talaga, yung napakamahal po ng mga e-jeeps po na binibenta po sa kanila, na talaga namang feeling ko talaga, hindi kakayanin po yan ng ordinaryong driver or talagang ng mga operator. Kaya alam ko, pinapa-consolidate. But regardless of the consolidation, it's still too steep. Kayo ho ba, sa tingin nyo ho ba, reasonable yung mga jeep, yung mga e-jeep po na binibenta, or pero pang kayang ibaba? 2.4 million Oo, kaya pang ibaba. Hindi ba kaya yan ng 1.2, 1.5 at the most? Kasi ang 2.2, basta 2 million and above, to me talaga is already exorbitant. Parang ano na yan SUV? Alam po ninyo, kami po ay nagsimula ng ipalatag yung programang yan noong pang 2012. Matagal, buhay pa po sila Kaseni Maranan. Yes. Tagal na. Efren De Luna. Oo. Noong panahon po na yun, wala pang 1 milyon Okay. ang isang modernized jeep. Pero po sa katigasan ng ulo ng ibang mga driver na wala po talaga yung mga iyan na balak na ipagandahin ang ating mga public utility. Talaga pong ibig nila yung luma, nakakarag-karag, yan pong mga sasakyan nila, remember, pagkatapos pa po ng gera yan, tinatawag na metal fatigue. Marami pong supplier yan. Ang nagiging dahilan po talagang ayaw lang. Kahit po anong gawin natin na ilatag sa kanila, ang tao pong gusto lang ipakita na sila malakas at talagang ayaw lang sumunod. Kasi alam po naman natin, iba po ang ideolohiyang tinatakbo ng mga iyan. Ang katwiran po namin ganito, may katumbas bang halaga ang buhay ng 22 tao na nakasakay sa ordinaryong jeep? Yes. Ano pa po ba ang katumbas ng halaga ng buhay ngayon? Araw-araw po inilalagay nila sa kapahamakan. Wala pong ilang beses na tayo nag-usap, Ma'am Adi. Yes. Alam po naman natin na wala man lang handbrake yung mga yan. Ang mga upuan hindi nakarimache. Ilan po yung disgrasyang ako mismo, nung ako'y nasa OTR, ang nag-imbestiga. Ang daming namamatay. Talagang Sa isang punto ng crash po safety, yan. no? Safety ng mga pasahero. Bakit yung mga iba nakapag-consolidate, nakapagtakbo? Bakit sila na lang ang naiiwan? O kayo po ba ay naniniwala na dapat? Kasi parang ngayon, pinagbigyan talagang sinasabi talaga, okay, yung mga traditional jeepney, papayagan pa rin natin na mamasada yung mga driver niyan for as long as compliant sila. For example, yung engine ay Euro 4. Para naman yung for the Clean Air Act, dahil nga yung mga batang Pilipino lahat may primary complex dahil na rin siguro dito sa sa dumi ng hangin na Hindi buga lang ng po mga yun ang problema tambutso. nila Ma'am, hindi lang po yun ang problema nila. Ang problema nila, yun nga, hindi na compliant yung kanilang mga engines, yung walang mga handbrake, hindi nakaayos ng upuan, at yung mismong body niyan, mayroon ng may metal fatigue na. Isang konting-konti lang na daan. Ako, ma'am, nakasakay ng jeep. Pag umuulan, nilalagyan nila ng plastic cap. Tapalodo, oo. So, Tumutulo. Dahil yung bubong mismo.
oo. So, Ka-LV, ito nga, no, nung nakipagpulong po si Secretary Jaime Bautista po sa Piston po, sa lahat ng mga hinihingi, yung 4 po pinayagan. Pero nga, non-negotiable nga ito yung consolidation, yung pagtatayo ng kooperatiba or ng ano. Pero may deadline, yung December 31, sa tingin nyo ba may extend pa ho yun? Kasi yun na talaga yung parang pinaka-deadliest deadline. Eh, nasa November 23 na tayo ngayon. And then, yun na nga, pinagbigyan na sila sa lahat ng mga kahilingan nila. Pwede po ito. Is there going to be an extension? Pwede kaya pa magkaroon ng Alam extension? niyo po sa amin ano, na kami rin nakikiusap kay Secretary Bautista, wag na nating ipagpatuloy ang ganyang klaseng kaisipan na lagi na lang kaming ginagawa na hostage. Lagi na lang tinatakot ang gobyerno, binablockmail ang gobyerno at kami ay hostage. Isa pang ganyan, talagang papasok na kami ng legal actions. So no ano na, hard deadline na talaga yung katapusan nitong taon na ito. Talaga po, tama po 'yun. Okay. At lalo na kailangan pumasa sila sa requirement ng ating tinatawag na, mayroon po tayo sa DTI na tinatawag na product standardization. Ka-LV, pero nagsalita na po si Kamodi mukhang magkakaroon na naman ng transport strike either next month, kung hindi Sino man, po? siguro the first part of Kamodi. 2024, Kamodi, ng Piston po. So yung sinasabi niyo po na gagawa na kayo ng hakbang na legal, kakasuhan nyo na po itong kung anumang jeepney transport group po na muli na naman Tama po. magsasagawa ng transport strike. Go ahead po. Ang ating pong konstitusyon ay nagagarantiya ng freedom of travel sa ating mga mamamayan. Anybody who impedes any part of the Constitution is going against the law. Hahanapin po namin ang pinakamaliit na dapat ay sundin. Hindi na po tama ito. Pero may ano na po ng blackmailing at saka hostage taking yan eh. Hino-hostage po nila hindi lamang ang commuters kundi ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi po tama na yan. Tama na yan. Alam po natin, pare-pareho tayong matagal na dyan sa kalakaran na yan. Hindi po nila gagawin at susundin talaga ang gobyerno sapagkat iba po ang kanilang mga ideolohiya. Handa na ba ang Filipino commuter na mawala ang traditional jeep? Kung yan po ay mapapalitan ng mas maayos na sasakyan. Ka-LV, hindi ho ba kayo nanghihinayan na mawawala na yung traditional jeep? Kasi iconic na po yun para sa Pilipino sa Pilipinas. Lahat ng mga DOT... Ang tatanong ko, Ma'am Ali, Hindi, si Ma'am Papi po hanggang ito. ba nagsusot pa ba tayo ng saya at saka palintawak sa kanya? Barot saya. So kayo po, ano na kayo, okay lang ka sa inyo na ma-face out na talaga yung Tama yung na design, yan, na ilagay yung yan sa design at museum. least. Ha? Lagay na po natin sa museum, okay. Oo. Sa museum. Ito nga Sapagkat sabi ni matagal na po nating inalis, Oo. tayong mga kababaihan lalo, inalis na po natin yung balintawak at barot saya. Uy, nagre-return na po Pang-araw-araw. yun. Ma'am LV, Pang-costume na lang. ano na siya ngayon? Ano nga yun? Pang-costume na Fashion lang. statement. Yung mga secretary nga natin, mga... Modernize diba? na rin. Modernize yes. na rin. Oo, modernize. Sa mga sa mga okasyon, hindi sa pang-araw-araw. Hindi po nila sinusuot yan sa pagsakay sa tren, sa Oo. MRT. SBS